Okay, Kapuge, good morning. Punta tayo Kalaspol, no? Kaya magpagas muna tayo. Medyo masikip dito sa pwesto natin mga Kapuge, no? Lalo pang may mga top box sa tapat sa poste. Okay, Kapuge, punta tayo kay Paul, no? Yan o, Kapuge, no? Si Guitar Architect, gitaristang architect. So, i-feature natin yung kanyang ano, bagong Kawasaki KLX 150, no? At pagas muna tayo. Oh, kaway-kaway. Kaway-kaway, nakita kayo. Check out man lang. Hindi, ano lang pala, 200 lang. Meron. Hindi ako, pagkakos ko na. Makikita saan kaya sa'yo, boss? Ha? Takbo bikers. Ay, takbo bikers. Wala. Nasa sa kakalok. Takbo bikers. Kumakas lang gas, di ba? Oh? Baga. Taas naman to. Parang pantil. Taas. Okay, Kapuge. Sige. Alright, punta tayo kay Paul na mga Kapuge, no? So, ngayon Kapuge, mga gamit natin na ito ating phone holder, no? At makikita rin natin mabuti yung mapa compare dun sa dati nating tank bag, no? Doon nakalagay, medyo hirap tayo tumingin dahil masyadong sa baba. Ito, nasa harap na natin mismo, no? Alright, so ano lang ito Kapuge, no? Parang motorcycle review ng Kawasaki KLX 150 ni Kapuging Paul. Malapit lang naman, no? Dito lang din sa Quezon City tayo. Alright, so see you later mga Kapuge, no? Pag nandun na tayo. Alright. Woohoo! A few moments later. Okay, Kapuge. At nga. Yan. Ito na, mabait kapitbahay ko. Ha? Ito mabait kapitbahay ko. Ako muna pala, no? Tapos ikaw. Ayun. Mauna ka. Dito kita. Hindi ko mapisado dito eh. Okay, sige. Turbo yata ito eh. Ayan, Kapuge ah. Kapuging Paul. Medyo parang So, maliit. braking lang. Sensya na guys. Braking lang kami Kapuge. Ayan. Paano to, no? Parang malapit. Ha? Parang malapit. Ang... Malapit sa yung upuan mo, pag-upo. pwede ka naman lumayo. Nanibawa kasi dyan, may ano na eh, parang sakto na eh. Ito kasi sakto na, may posisyon na. Parang mabigat yung harap niya, no? Ito. Ha? Parang may bigat lang ganyan. Yung harap. Sige, sundan kita. So,
Bagal lang tayo kasi braking pa. So parang ka naka-bike. Ha? Parang bike. Yan? Gangin, no? Magaan. Parang ano mga kapugi, no? Parang yung manibela, ewan ko lang, parang medyo mabigat. Hindi naman bigat, parang may siguro iba-iba yung ano, no? Iba-iba yung configuration. Pero ramdam mo rin ano, vibration niya mga kapugi dito sa ano, sa may ano niya. Boss! Bago! Third gear tayo kapugi. Malambot yung clutch niya mga kapugi. So ito tara medyo na ano ako sa ano sa manibela. O dahil hindi ko alam. Vibration meron, no? Pero hindi ganoon kasing lakas ng vibration ng GRX natin, no? Kasi ito naman kasi 250 yon, ito 150. Op. Iba yung torque niya, no? Hindi mo para subukan yung torque niya, tira mo. Parang may something sa manibela niya kapugi, no? Yun ang ano, medyo hindi ko maano. Parang may bigat siyang pinupuntahan kapag doon mo siya ano. Hindi ko alam kung dapat bang ganon. Wala lang siyang gear indicator kapugi, no? Neutral lang meron na makita mo, pero pag anong gear wala. Yung ano, yung side mirror, no? Classic, bilog. Ang lambot ng silinyador, sobra. Hindi ko na kasi matandaan, no, nung huling drive ko ng 125 saka 150. Ay meron yung kay ano, kay aeroplane Yamaha, yung kay ano, kay Vince. Yun din napansin ko parang ewan ko dahil nasanay siya tayo sa itong motor na to, no. May iba siyang kakaibang oomph, parang ganun, no. Grab or something na ewan. Saka parang ano siya, kahit di ka mag-change gear pala pag low speed, okay naman siya kapugi, no? It's nimble, no? Hindi natin pag kumain tayo dito kapugi, ayos, pwede. Parang mababa rin manibela, kaya parang medyo malayo sa akin, no? Sa akin kasi medyo mataas na naka-riser, eh. So mas may power siya sa may mid RPM, no, mga kapugi. Than the low RPM, mas naramdaman mo yung power. Hindi siya masyadong matorque, no. Sa mid RPM siya, parang doon siya may power. Yun nga. Pwede na, pero hindi siya maano, no, matorque talaga, hindi siya torquey mga kapugi. Medyo yung pick up niya hindi ganun ka ano. Okay. Okay, brake pwede na. Diba? Okay. Okay, suspension niya kapugi, no? Okay, suspension's okay. Nice. Busina, tit. Hindi naman tayo expert kapugi sa mga ano, pero based na doon sa mga experience ko sa may motor ko, no? Compared sa ganito. Ano, pasado ba sa'yo? Pasado? Okay naman siya sa ano, pang daily ano.
Pag nakasakay ka na, parang hindi mataas eh. Parang size, sakto lang sa'yo. Oo, kasi magandang shocks niya, malambot. Malambot. Sinay ko sa hams. Okay, stop. Masarap ni Hams eh, no? Ito masarap din ni Hams eh. Pagka naka-scooter ka, wala. Ano lang siya? Napansin ko lang yung... Ay, mamaya. Ay, sige. Medyo kulang lang. Kasi syempre, 150. Hindi naman ano eh. Saan tayo? Ha? Ito yung pabalik. Kanan na ba? Kaliwa? Kaliwa. Ito yung pabalik. Tapos yung isa pang ikot pababa. Dito ka ba dito sa ano? Oo. Sa Nakikita ko din. harap? Dito rin? Oo. 360 yan. So pwede ka pumili kung harap o likod? Oo. Lupit Lupit. Pag nakasakay ka na, parang hindi mataas eh. Oo. Kasi mabigat ako tapos yung shocks na malambot. Tignan mo sa video. Parang sakto lang sa'yo. Sige. Oo na ka. Sundan kita. Tsaka pag Kapugi, no, mag U-turn ka, kahit maliit yung lugar, madali siyang U-turn, no. Nakita niyo naman kanina pala yung ginawa ko. Nung ginawa ko yung sombrero ni Paul, hindi mahirap iikot, no. Ito napansin ko, yung manibela, hindi ko kung ewan, hindi natin alam, hindi ko rin alam, pero sa akin medyo iilang. Ayan, pag nagliliko, parang hindi ko alam kung alam mo, parang may pabigat siyang konti. Ganun, Kapugi. Yun ang parang naramdaman ko pag lumiliko. Okay siya. Okay siya sa mga shocks, mga Kapugi. Tayo ba yan? Pugi? Yeah. Pugi. Good morning mga kapugi! Nandito tayo, kanila Paul, no? I-review natin itong kanyang bagong Kawasaki KLX 150. Ito yung colorway na nakuha niya, mga kapugi, no? Anong tawag dyan sa ano na yan? Colorway niya. Ay, hindi ko alam. Actually, hindi ko siya masyado type yung kulay. Mas type ko yung kulay ng Supermoto. Ito lang kulay nila ngayon? Ng hindi Supermoto. So, ayan kapugi, no? I-review natin, no? Ano yung ating experience or observe dito sa KLX 150, no? Enduro. Ni Kapuging Paul. Actually, si Paul Kapugi, no? Barkada siya ni Kapuging Alan, yung aming, lead guitarist noon sa banda na Fade of Black. Tapos si Paul, siya nagpapahiram ng gamit sa amin. Tapos sumasama-sama sa mga gigs din namin. Kaya natin siya nakilala, mga kapugi. So, kasama rin, ka-isko natin sa UP. Batch 96 ka rin, di ba? Paraming 96. Siya pala, kapugi, si Guitar Architect. Tama? Yes. Subscribe kayo sa kayang Thank you. YouTube, mga kapugi. Mga mga iba't ibang klaseng tutorial sa about guitars or hindi naman tutorial, parang sinishare niya yung mga kanyang pati sa kanyang pati ba sa work mo, di ba may inano ka rin? Konti, mga very trivial. Yeah. So and then sa music, then pati sa motor, mga kapugi, no? Ganun. Pero syempre sa motor, ito natin, expert natin. Hindi, lang tayo. Vlogger nga sa Kapugi Dan. Yan. Yan, Paul. Ano bang sa'yo? Ano bang observation mo compare mo dun sa mga dati mong motor? Dito, ibang-iba yung experience. So, yan, gusto ko maraming opinion ni Kapugi Dan kasi gusto ko
ma-share yung mga opinion ko, parang makita ko rin yung mga opinion niya dun sa bagong bike natin. First time natin dirt bike. So, pero pang-trabaho to, hindi siya pang dirt talaga. Unless maisipan namin ni Kapugi Gawing supermoto. Ano yun? Ano Moto. pinuntahan nyo? Safe Haven? Ano? Secret Haven. Secret Haven. Hindi ko alam na trail pala yun. Yun. So, kung maisipan ni Kapugi na mag-Secret Haven ulit, mag-ipon tayong lakas ng loob para samahan siya. Yun lang. Actually, wala pa ako masyado experience dito. Although, try ko na ni vlog, pero syempre, very valuable sa akin yung masasabi ng mga tropa natin, especially ang veteranong si Veterano pala ako, Kapuging Dan. Yan. Dahil matanda na. Hindi, kasi tanda lang tayo. Okay, Kapugi, no? Thank you, Paul. So, ito, no? Sa looks, Kapugi, kung may head turner siya, no? Although, sabi niya, gusto yung kulay na to. Pero maganda rin naman, actually. Kasi usually, mga KLX ay the green, di ba? Katulad ng mga kasama natin sa Motor Gang tsaka sa Supermoto. Yung motard, yung kulay, motard talaga. Kulay. So ngayon, naka-Nabi siya, Kapugi, no? 21? 21. Yes. 21 tsaka 18. So kaya nung sinakyan natin, Kapugi, medyo mataas siya. Kasi sa atin 17 pareho, no? Pero dahil mabigat tayo at magandang shocks siya, malambot. Bumaba. Tsaka sakto siya. lang, nung umandar na, sakto na sa'yo, eh. Oo. So, unang impression natin, Kapugi, magaan, no? Compared dito sa natin, GRX, no? Magaan siya. So, madali siyang i-maneuver, lalo na mag-U-turn, no? Hindi ko kailangan ibaba yung pa ako para parang just in case na matumba ka, parang gano'n. Hindi. Yung U-turn niya, parang bike, no? Magaan. Maganda na rin niya, oh. Pang supermoto na rin. Talaga? Oo. Hindi siya ganun yung gano'n na sobrang haba din. Oo. So, ayun. Tapos, yung Kapugi, may vibration din siya, no? Dito sa mga, sa side ng handlebar dito sa dulo-dulo. Ang napansin ko pa, medyo mababa yung niya. Parang kulang tong riser niya. Ayun. Hindi, nabababaan din ako. Nababaan ka rin. Oh, di ba? So, medyo kulang pa. Tapos, ito, yung wala siyang gear indicator, only neutral, di ba? Oo. Kaya medyo nanibago rin tayo kasi hindi natin alam kung nasa anong gear na ba tayo. Kung napasin mo sa akin. Nanibago ako, meron sa'yo eh. Di ba? Uy, kompleto. May gear indicator. Tapos, sa pagpiga ng silinyador, sobrang lambot. Minsan, pag yung gagalaw ka lang, medyo napipihit mo minsan. Hindi ko alam Kapugi, pero parang may throttle return. Hindi ko alam para saan ba yun. Naka-dual na yung throttle nila. Oo. Yung ordinaryong bike yata, hindi ganun. Single. Yung sa akin gano'n, pero pinalitan ko na. Ginawa kong quick throttle. Quick throttle. Para konting piga mo lang din, agad siya. Ito sa akin ngayon, single ang cable niya, pero quick throttle. Pero pagdating sa may pabutang karburador, dalawa na. Dalawang cable. Okay. Ayun, Kapugi, no? So, ano pa ba yung mga natin na-observe? Hindi ko alam, yung torque niya, hindi ko masyado naramdaman. No? Ako rin naman. Siguro, tono-tono lang din siguro ng ang carb, no? Siguro. Kasi ito, Kapugi, carb pa to, no? Carb pa, yes. Carb siya, hindi siya FI. Hindi katulad nung carb. Ilang to? Ilang mm yung niya? Ay, hindi ko alam. 28? Sa akin kasi 30 na eh. Yung stock ko, 28. Okay, so, ito yung maganda sa ganito, Kapugi, no? Pag carburador, wala kang isipin about sa electronics niya. Oo, Kung bakit ayaw umanda. Itong kanyang brakes, medyo maliit, no? Sa likod, Sa likod. Siguro 180? 190 daw. 190. Hindi ko pa nasukat. Yung sa akin kasi 220 na yun eh. Mas malaki. Then sa harap, okay, normal na ito nga, malaki. Tsaka puro siya disc brake, mga Kapugi, no? Tsaka meron siyang skid plate. Yan ang gusto Pero ko. plastic. Plastic siya. Feeling ko yun yung first ko yung papalitan. Basagin mo muna. Ha? Basagin mo muna bago palitan. Yung mga fairings niya, hindi siya yung tulad sa akin na malutong. Kaya ito mga medyo flexible to. Baka dahil bago pa. Hindi, basta mga flexible talaga, maganda. Para hindi siya madaling pag nabato, tulad niya, no, di ba? Hindi siya nababali agad. Pang talaga pantumba, no? Pwede matumba. Ang naobserbahan din natin, Kapugi, di ko lang dahil nga
galing tayo dito, malakas yung torque tsaka ano niya. Nakukulangan ako sa power. Oo. No? Although kahit 150 siya, parang nakukulangan ako sa power niya. Ikaw rin ba? Napansin mo rin? Ayos lang kasi galing naman ako sa 650. So, uncomparable naman. Sa scooter. Sa scooter, siya 110. Wala yung scooter. So, pag yung 110 na scooter, mas ano pa to? Oo naman. Yun, medyo na ano lang ako dito na medyo nahihinaan lang ako sa ano niya, sa mga first gear, second gear. Pati yung sa RPM. Pag mid RPM, doon siya parang lumalabas yung power. Parang gano'n. Pero hindi ko pa rin na todo. Hindi ko pa rin masabi na definite na ano. Siyempre, meron ng takbong Pugi sticker. Yan yung nagpaganda eh. Ang ito gusto ko dahil nga bagay sa mga ano, ilagay mong itim na black. So ayun Kapugi, no? Hindi naman kami expert talaga sa mag-review ng mga motor, lalo na ako dahil Sedan lang. Tsaka yung seat, di ba meron kang comment dun sa seat? sa upuan, ayun ko medyo Masyadong malapit? parang nalalapitan ako. Siguro sa configuration din ng motor. So yung height niya, ano ba, 800? Medyo mataas. Hindi ka ba natitigasan? Matigas Hindi, daw eh. okay naman. Okay lang. Dito, mas malamot pa yata dito eh, compared sa likod ko. Kasi yung misis ko, nagre-reklamo pag matagal na. Mas matigas to. Mas matigas pa to? Sa CRF naman kasi Kapugi, naka-ano sila, no? EFI na? EFI. Katulad ng motor ni si Kapuging Bakoy na Bisaya, na taga Bulacan. So medyo malaki rin pala yung tawag dito, sprocket sa likod. Ayan, 52 yata ay may nakasulat. 52. Tapos ang ano niya, 14. Kita ba? Oo, ayan 14. Okay. So 52, 14 ang kanyang combination. Sa akin is 48 tsaka 17. Ayan, pwede itong gawing supermoto Kapugi, Palit lang ng 17-inch rims. Tapos mas makakapal na gulong. Ang stock nito is 4.10 18. And then sa harap 2.75 21 to 21 18. So ito pang araw-araw ni Paul, pero hindi pa niya magagamit ngayon kasi wala pang ORCR. So para safe lang, dito lang muna sa loob. Dito lang tayo sa loob ng subdivision muna mag-iikot-ikot. Ayun Kapugi. Actually ito, bumila ako ng ganito. Mura lang. Yan mismo pa. Yeah. Doon pinalit mo doon? Dapat kasi nasira yan pero na-repair ko. Na-repair ko siya. Okay na ulit. Okay. Bumilaw ganyan. Kaso malambot. Talaga? Pero baka dahil to original Kawasaki, baka matibay. Kasi mura lang yan sa yung mga Shopee. Ayan, may mga cover din siya sa sprocket. Hindi siya totally covered. Yan, tapos meron siyang Ito Kapugi. Sorry, ito yung favorite part ko. Idle. So, nagagalaw mo siya. Yung Ninja, ganyan, yung lumang Ninja. So, makokontrol mo yung idle na gusto mo. Tsaka ito, hindi ko alam kung may ganito yung Ninja, pero makokontrol mo yung reserve. Sa kasi, meron ka rin? sa akin, sa mga ganitong motor, meron, pag alam mong magre-reserve na siya, kasi either putok-putok na yung tambutso mo, ilipat mo siya. Siniswitch daw yun. Switch mo sa reserve. Yun. Pero huwag mo kalimutan na ibalik sa on after mo pag-gas. Kasi pag nakalimutan mo ibalik yon, dahil nangyari sa akin yan sa Super 4, hindi pala naka-on, naka-reserve lang din. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy na supply hanggang sa maubos. Okay. Walang indicator na, reserve. Kasi nga puputok-putok yung tambutso mo. Actually, nung first time ko na ginamit, halos nakalimutan kong ibalik sa on. Sa on. Sabi ko, okay, parang may mali sa motor, so nilagay ko na lang sa on. Yun kasi, pag halimbawa nag-reserve ka na talaga, as in reserve na yung level ng gas mo, sa akin, sa mga motor, napapansin ko, nagpuputok-putok yung tambutso. Sabi, wala na masyadong gas. Parang ganun nga yung pakiramdam, parang may mali. Ngayon, pag naabutan kang ganun, akala mo may reserve ka pa. Yung pala, reserve na rin yung ginamit mo. Yun ang nangyari sa akin sa Super 4. So, yun, wag natin kakalimutan. Ibalik sa on after magpagas. Advice ni Kapugi Dan. Kaya dito, ganun ako. Laging after magpagas, dahil nag-reserve na, di ba? Balik mo sa on lagi. Para hindi mangyari yung nangyari noon. So, by experience, dun ka natututo. Alright. So, ano pa bang masasabi natin dito, Kapugi? No? I-motard na yan. The promise, ang sarap nung naka-motard. CPI motard. CPI GRX 250. GRX 250. Yeah. Ramdam mo na yung liko.
galing tayo sa Ninja, CBR 150. Ramdam mo na yung liko ng nung adventure. Adventure setup kumpara sa dirt bike na setup. Hello, pieces. Dapat isa sa mga choices ko yan eh. Yung 130k na maxi scoot. Yan. Kaya lang medyo sumasakit-sakit na. So balik tayo sa 17 na gulong pataas. Ayun. So ayun Kapugi, yan yung ano natin, meron pa ba tayong meron pa tayong na-miss sabihin about sa KLX 150. So, yun na naman ba yung Kapugi, i-ano lang natin na para meron tayong ibang alam na specs or something about from other brands. Yes. Tsaka pwede mo siyang i-long term. Ito yung first impressions ni Kapugi Dan. Pagka makakalabas na tayo, i-try natin makiride sa kanila. Kasi masyadong hardcore sila Kapugi. So, try natin yung mga easy ride nila. Tapos, sana makatawid tayo nung ginagawa nyo. Yung mga simpleng tawid lang. Mga maiksing ilog. Yes, hindi yung mga super adventure. Or yung mga kasama ko rin sa UP sila, Kapugi riders naman tawag namin doon. Sila Glenn, naka-scooter yon. Euro scooter ang design. Sige. Okay lang sa kanila itawid. Yung... Hindi. Siguro baka doon, iba naman. Hindi tayo tatawid ng ilog. Okay. Yung mga rides lang. Tatawid tayo ng ilog after 5 years. Baka wala na to, ibebenta mo na yan. Hindi. At least, Kawasaki, for me, yung last yung Ninja. 10, 11 years. At hopefully, kaya medyo maganda, medyo mahal na rin ng konti. Mas mura siya sa Honda. Magkano nga pala to? 134.9 kasama rehistro. Salamat sa Wheeltech. Wheeltech, Taytay Kayla. So, ayun Kapugi, pero masyado pa rin mahal to compared dito sa akin. Kasi nga ito, brand new old stock. Kaya, naging kalahati ang presyo. Pero kung merong brand new old stock, kukunin ko na rin kay Alex. Kahit green. Actually, tama si Kapugi, hindi ko masyado type yung kulay, pero single color lang kasi sa... Ngayon, yan yung nilabas nila ngayon mga Kapugi. Although sa Supermoto version nila, may white ba yan? White black? Mas maganda guys. Alright. Alright Kapugi, so tapos na tayo dito sa review ng bagong Kawasaki KLX 150 ni Kapuging Paul. So, sana nakakuha kayo ng mga konting information kung you're in the market for this brand and this model. So, we gave you also the price and mga observations upon testing this bike. Alright, Kapugi. So, shoutout nga pala sa Kapugi Jam, si Alan, si Master Zach. Yeah, si Kirk Hammett namin. Ay pa niya lagyan ng string si Ibanez. Lagyan mo na ng strings. So, ayun. So, kita tayo sa sunod mga Kapugi, So, don't forget to comment, share, like, and subscribe. Woohoo!